Baka meron bang nagabagong katipunan? Meron. Sinambahan ko lang yun. Meron pala talaga. Maraming salamat. Si Kapitana nandyan yata. Kapahit ang simulan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa napakainit na pagtanggap sa meeting ng Pasig. Yung mga nakatayo, nakaupo sa gilid. Magandang umaga din po sa inyo. Magandang naman. Opo, maraming salamat. Thank you, Kuya. I-share ko na lang po yung mensahe ko, ha. Kasi baka magsasahin pa po kayo. Okay na. Baka gabihin tayo dito. Gusto nyo gabihin tayo dito? Baka. Magluluto pa lang sila. Papahinga pa po kayo. Pero alam nyo, maraming salamat sa oras din po ninyo, no? At parang halos buong barangay na dito na po yata. Wala nang naiwan sa loob. Opo, maraming salamat. Habang pinakikinggan ko po si Congressman Roman nang nag-uling nagsalita bago po ako, hindi ko maiwasan na mag-flashback pabalik ng 2019. Dami ko naalala ng mga pangyayari noong 2019. Yung iba siguro, alam niyo naman po. Alala niyo, di ba? Kaming dalawa lang ni Congressman Roman. Lalakad-lakad po kami, nag-iikot kung saan-saan, kung sinong kakausap sa amin, kung sinong maharap po sa amin. Minsan, hindi maiwasan. Yung iba, tama po kayo, yung iba medyo kinakabahan, medyo natatakot. Pero fast forward, 6 years later, taong 2025 na po ngayon, malayong-malayo na ang ating narating. Pinalikuran natin yung sistema at politika na may takutan, may palakasan. Paborito ko pong simbolo nito, wala na pong iba, kundi ang ating pamaskumando. Paborito niyo rin po ba yun? Alam niyo, paborito ko siyang simbolo dahil madaling makita, kitang-kita, hindi lang yung laman ng pamaskumando, pero kitang-kita yung sinisimbolo nitong pagbabago. Ayaw na natin na takutan, ayaw na natin na kailangan malapit ka sa kusina, member ka ng organization na ganito, na kasama ka dapat sa politika, ayaw natin ng gano'n. At alam niyo po, ang totoo, hindi lang po ito sa pamaskumando, pero sa lahat ng serbisyo at programa ng pamahalaan, ito na po yung ginagawa natin. Siguro magbanggit na po tayo ng ilang halimbawa. Unahin ko na po yung financial subsidy ng ating lokal na pamahalaan, ng city government sa bawat barangay. Nung naging mayor ako ng 2019, medyo nagulat po ako kasi pumunta po sa akin yung ibang mga kapitan, ibang kagawad, dala-dala yung mga request para sa kanilang mga barangay. Wala naman po problema doon, ano? Pero nung tinignan ko po yung mga request, kaya po ako nagulat kasi pati maliliit na bagay, pati panglinis ng banyo, pati walis, map, sabon, nire-request sa city government. Hindi sa Tarosa, yung mga ibang barangay. Hindi ko po, wala po akong pinatatamaan. Saan ko na may ibang barangay na gano'n. Siguro kasi yun yung nakasanayan. Lahat kailangan dumaan sa mayor. Ngayon, pag hindi ka kakampi, baka ang ibigay sa'yo, ganyan lang. Pag loyalista ka, o close ka, lahat ng request mo, magbibigyan. Kahit tanungin niyo po sa mga dating barangay officials, ganun po yung sistema. Pag may mga project, pag malapit ka, pwede ka bigyan ng tinatawag nilang diploma. Bibigyan ka ng proyekto, o ikaw bahala, sino magpapagawa niyan? May porsyento ba yan? Mali-mali po talaga. So, ano pong ginawa ko? Noong 2019, papunta sa 2020, ang ginawa po natin, sabi ko sa mga hinausap ko yung mga kapitan, hindi maganda yung gantong sistema. Yung kailangan lalapit ka pa sa mayor para sa pinakamaliit na bagay. Buti kung medyo malaki na hindi naman talaga kaya ng pondo ng barangay. Kaya nagaya ng nakaraan, yung plumbing ng barangay hall natin at iba pang mga pinaayos, yung tangke natin, di ba?
Hindi naman talaga kaya ng barangay ipagawa na yan. Lalo na, hindi naman kalakihan ng barangay ang Santa Rosa. City government po talaga magpapagawa niyan. Okay lang po yun. Pero yung mga walis, mga map, mga panlinis, mga sabon, pati ba naman yun sa city government? Parang ang ginawa po natin, para hindi na i-request ng mga kapitan, ng mga kagawad, yung maliliit na bagay sa city government, nagbigay po tayo ng financial subsidy sa halagang 3 million pag maliit na barangay at 5 million pag malaking barangay. Pwede po nila gamitin ito kung saan nila nakikita na tama. Halimbawa, sa Santa Rosa, ginamit po yan sa ilang bagay nung nakaraan, yung playground sa dito, yung malapit na sa ilog, sa ilalim ng tulay. Tinagawa po namin yung kapitan, nagamit po ng maayos. Ngayon, dito sa financial, tapos pag na-liquidate po yan, may extra 1 million pa po. Parang insentibo dun sa mga gagamit ng tama dun sa pondo. Ano po pinapakita natin dito? Nagaya sa pangasuhan do, yung mga barangay officials natin, hindi kailangan na close, hindi kailangan na kasama sa politika, dahil ang pinag-uusapan naman po natin dito ay pera ng taong bayan. Ano man ang kulay natin ng politika, sino man ang kasama mo pag-eleksyon, pag-trabaho ang pinag-uusapan, dapat hiwalay po yan. Yung financial subsidy ng city government papunta sa mga barangay, hindi po pinipili. Kahit sa ibang barangay, yung mga naninira sa akin, binibigyan pa rin po sila ng financial subsidy ng ating city government. Hindi natin pinipili. Binibigyan po lahat, pantay-pantay. Tinatanggal natin ang politika sa trabaho. Pinapatunayan natin na posibleng magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang barangay, sa bawat isang mamamayang pasigilyo. Ito na po, mga kaibigan, ang tinataguyod natin na estilo ng paggugobyerno. Ang tinataguyod po natin ngayon ay mga prinsipyo ng mabuting pamamahala. At, siyempre, hindi pa nag-usapan na yung mga financial subsidy na yan. May ginawa yung barangay, may pinagawa yung barangay. Kahit pondo yan ng city government, sa totoo lang, hindi ko kailangan ng credit para dyan. Kahit nga project ng city government, diba, sabi natin, bawal na maglagay ng pangalan, bawal na maglagay ng mukha ng politiko. Napansin po ba ninyo, mga project natin ngayon, wala nang pangalan ng politiko. Bakit po? Kasi gusto natin, pag may nakita tayong pinagawa ng city government, hindi po malayo dito, may mga pinagawa po tayong drainage, mga kalsada. Gusto natin, mag-isipin po ng bawat isa sa atin, hindi yung nakasanayan na, wow, ang galing ni Mayor, ang bait ni Mayor, nag-project na ganito. Hindi po. Tinapos na natin yung ganong klaseng politika. Ngayon, pag may nakita tayong project, pwede natin sabihin na bilang mamamayang Pasigilyo, kasama ako dyan. Project ko din yan. Project yan ng bawat isang Pasigilyo. Dahil sa pag-aayos natin ng pamahalaan, ang nangyayari po, bumababa ang korupsyon, tumataas ang income, umaayos ang mga proseso. Ibig sabihin, nasa punto naman tayo, kung nasa yugto na po tayo ng ating pamahalaan at ng ating lungsod, na paganda ng paganda yung mga serbisyo, lumalawak ang mga programa at benepisyo na nakukuha, natatanggap, na natamasa natin dito sa lungsod ng Pasig. Gamitin ko na pong halimbawa ang isa na lang po. Marami akong pwedeng kwento sa inyo. So, magtatanghali na yata, okay na. Buti nga, hindi masyado mainit dito. Kadalasan, sa labas po kami nagpo-focus. Makainit po talaga. Pero nakakatuwa kahit mainit. Hindi po kayo maalis, Ayun. Isang sektor na lang po ang gagamitin kong halimbawa. Kahit marami po, sa totoo, marami akong gusto ikwento sa inyo. Pero isa na lang po. Sino po dito ang mga senior natin? Senior high school po kayo. Ano po? Senior citizen. Para malinaw po usapan na senior citizen. Ayan. Senior citizen na nasa edad ng pag-retiro, 65 pataas. Ay, marami pa rin po. Nasa kalahati po sa atin. Naalala po natin dati, di ba may DSWD pension? Kaso ilan lang po yun. Medyo mahigpit yung guidelines.
siguro hindi rin naman sapat yung budget para lahat-lahat ay bigyan po talaga. Kaya noong 2019, nag-isip kami ni Congressman Roman, sa dami na nakakausap namin na gusto sana makasama dun sa pensyon ng nasyonal, nag-isip kami anong pwedeng gawin. At naisip namin na magbuo tayo ng sarili natin na social pension para sa mga senior natin na 65 pataas. Naabutan tayo ng pandemya kaya hindi muna ginawa. Pero noong 2022, nailunsad po natin ang local social pension o local senior pension po natin sa lungsod ng Pasig. Kung okay lang po, tanungin ko, meron po ba tayong beneficiaryo ng local senior pension natin dito? May ilan po, yan may ilan sa likod. Ngayon, alam niyo, isa po sa dahilan kung bakit natin binuo yung local senior pension. Dahil ayaw natin na iilan lang yung nakikinabang, kung sino lang malapit sa kusina, mas maganda yung benepisyo. Ang naabutan ko po ng 2019, may ilang grupo ng senior na may malaking allowance galing sa LGU. Sa 80,000 na senior citizens sa buong Pasig, nasa 300 plus lang sila. Ito yung mga opisyales, mga leader ng samahan. Sila lang po yung nakakatanggap ng malaking allowance. Tinanggal ko po yan noong 2022. Siyempre, yung iba medyo nagtampo po sa akin. Pero, ayaw kasi natin, ay ilan lang. Sa local senior pension, mahigit 20,000 na senior citizens ang nabibigyan ng regular na tulong ng ating lokal na pamahalaan. More than 20,000 na po ang kasama rito, ha? Habang gumaganda ang sitwasyon, habang gumaganda ang kalagayan o posisyon ng ating lokal na pamahalaan, ito na po tayo. Ngayong 2025, wala pang 3 taon, yung local senior pension ay nasa stage na po tayo na pa-expand. Pinapalawak na po natin ang kwalipikado. Ngayong 2025, ay nabanggit kanina ni Councilor Pao Santiago, kasama na rin, kwalipikado na rin sa local senior pension ang mga senior na 65 kahit na may maliit silang SS pension. Sinimulan kasi natin dun sa walang-wala po talaga. Ngayon, pwede na rin yung hanggang 4,000 pesos na SS. Pwede na rin po silang makapag-apply sa ating local senior pension. Inakwento ko po ito bilang halimbawa lamang kung paano natin inaayos ang ating mga programa para wala nang lakutan, wala nang palakasan, walang korupsyon. Pag gumaganda ang posisyon ng ating Luzon, lumalawak mga benepisyo at tulong. Mapapansin po ninyo sa meeting ng Pasig, 2 bagay lamang. Una, hindi po kami mahilig mangako ng kung ano-ano. Ganda po ng kwento kanina ni Congressman Roman, Kaya kailangan talagang pag may nangako sa atin, maging mapanuri tayo. Hindi yung basta laway lang naman ang puhunan para mangako ng langit at lupa. Hindi pangako sa akin na, may naririnig nga po ako. Ipinangako na, hindi lang langit at lupa, pati ibang planeta. Ay pangako na rin. Madali lang kasi magsalita. Kaya kami, iniiwasan po namin yan. Marami tayong plano, marami pa tayong pwedeng gawin. Nakalakad po lahat yan. Marami na, nakamalangkas na rin po. Pero, hindi na para pag-campaign period. Kasi pag-campaign period, minsan duda na tayo sa sinasabi ng mga politiko eh. Basta kung anong kaya gawin, kung anong pwedeng gawin, wala na maraming sabi-sabi pa, gawin na lang natin. Gawin na lang natin, wala na maraming pangako na. Ang papakita po namin sa pag-usapan natin ngayon, bilang mga opisyalis, ano bang ginawa namin? At saan ba tayo papunta? Ano ba ang direksyon natin bilang isang lungsod? Yan po yung una. Hindi kami mahilig mangako, iniiwasan po namin yan. At pangalawa, kami sa gilid ng Pasig, hindi po kami nahihiyang sabihin na sa campaign period, hindi po kami malaking gumastos. At makakaasa po kayo na pag kami ang mabigyan ng pagkakataon, dahil wala naman kami ginastos na malaki, ay wala rin kami babawin mula sa ating lokal na pamahalaan. Alam nyo, huwag po tayong magulat kung may iilan po. Sa totoo, hindi naman sila ganun karami. Pero huwag po sana tayong magulat kung may iilan na parang gusto tayo bumalik sa lumang kalakaran. Kasi mas nakikinabang sila dun sa lumang kalakaran. Dati, porsyentuhan, kung sino yung mabibigyan ng kontrata, shortcut yung proseso, okay lang nun eh.
Kahit tanungin niyo po yung mga dating, di naman nila siguro kayang i-deny yung mga yun. Yung tinatawag na SOP, yung mga tinanggal natin ngayon. Eh dahil wala na siya ngayon, hindi na sila nakikinabang doon. Gusto nila, bumalik tayo sa lumang kalakaran. Kaya huwag po tayo magulat kung iilan na handang gawin ang kahit ano. Handang magbayad ng ganito, handang gumawa ng ganyan, handang gumastos ng hindi lang minuto, di bilyon-bilyon. Naupo lamang sa pwesto. Pero buti na lang, ang mga pasigilyo, bukod sa matalino, hindi madaling bulahin. Alam natin, kung ano sinasabi sa atin o hindi. Nag-iisip tayo mga pasigilyo eh. Yes, 10 taon na po ako na halos araw-araw nag-iikot sa lungsod ng Pasig. Nakatunayan ko na po yan, ang Pasigueño. Uulitin ko po, ang Pasigueño hindi na bobolan, hindi na dadaan sa matamis na salita. Mga kaibigan, malayo na po ang narating natin, pero marami pa tayong kailangan gawin at paiingin pa po natin yung mga pagbabago at reforma na nasimulan na po natin. Noong 2019, aminin ko sa inyo, bagamat maraming nagawa ay yung mga punto na nahirapan tayo. Gusto natin tanggalin yung mga kickback sa kontrata. Mapapalitaan ko, may humihingi pa rin ng porsyento. Pero noong 2022, nagkaroon tayo ng mas maraming matitibay na kasama. Sa congressman, mula 2019, swerte tayo dahil matibay ang ating congressman. At totoong nagtatrabaho, Congressman Romano Romulo. Pero mula 2022, nagkaroon tayo ng kasama sa Vice Mayor na matibay rin at maayos magtrabaho. Napaka-professional ng tao ito. Kahit maaga meeting namin, alas 8 ng umaga ang meeting, 7:59, nandun na po siya. At tapat sa kanyang panunungkulan, Vice Mayor Dodot Jones. Siyempre, kasama din natin ang ating mga konsyahal na nagtrabaho din. At marami tayong nagawa na tingin ko hindi natin magagawa kung hindi po natin sila kasama. Tandaan po natin, ang mayor isang tao lang. Kung pwede ko sanang hatiin yung katawan ko sa 10, matagal ko nang ginawa. Pero limitasyon din po tayo bilang isang tao. Kahit anong sipag, hindi naman tayo pwede magtrabaho ng 24 hours sa isang araw. Talagang 1 milyon na ang Pasigueño, 30 ang barangay natin. Kailangan po po ng tulong. Marami akong nagagawa ngayon dahil sa suporta ng mga tao ito. Dahil kaya ko silang pagkatiwalaan na, uy, kanina nasa Aljung compound ako sa Bagong Ilog. Si Coach Paul, hindi pa nga siya naupo. Pero siya yung tumutulong sa akin doon para makipag-ugnayan sa mga tao kasi hindi naman ako araw-araw makakapunta doon. Si Councilor Eric, pag may problema sa healthcare, ano ba yung mga gandang gawin? Pinapareview natin sa kanya, kaya po nabubuo yung mga programa katulad ng expansion ng Child's Home para maging pangalawang General Hospital. Diba dati 60 beds na pambatang Child's Home, ngayon 120 bed General Hospital na po siya. Councilor Eric po yan. Yung anti-pogo, kung hindi po sa mga tao na ito, hindi po natin ipatupad yan. Hindi pwedeng mayor lang magsasabi, kailangan kasama yung konsero. Pag mga maselan na bagay, pag mga bagay na o sa mga ibang talagang may mag-aalok eh. Talagang pero ito mga to, pinatunayan nila ang kanilang pagkatao. Hindi nila pinatulan yung mga kung anong inalok sa kanila. Basta kung anong tama. Councilor Simon, maraming salamat sa anti-pogo ordinance natin. Pagdating sa TODA, tanungin niyo po yung mga kasama natin, mga kaibigan natin, tricycle driver, operator. Noon, pag mag-operate ng toro, may kota. Wala nang maling ginagawa, maghahanap ng mali para hulihin sila ng hulihin kasi kailangan nila maabot yung kota. Ang tumulong sa atin para ayusin ang toro, ayun, maayos po ang toro natin. Mahuhusay ang toro natin, mga enforcer. Tapos nalibre pa yung prangkisa nila. Pati yung city plate, di na natin sila i-charge. Sa tulong ni Councilor Volta, hindi ko kaya mag-isa, kailangan ng tulong ni Coach. Wow, pogi. Yung sa senior citizen, yung nabanggit ko kanina, yung local senior pension, si Councilor Pao Santiago. At yung sa palupa, ito, alam niyo, minsan hindi ito na pag-uusapan eh, pero sa totoo, ang isa sa pinakamalaking accomplishment ng ating administrasyon sa nakaraang 6 na taon ay yung tulong
sa maraming pamilya Pasigueño na dekada-dekada na nahihirapan sa sitwasyon nila sa lupa. Sa Ismar, 40 years. Yung Land for the Landless sa Palati, nasa 40 years din po yan. Yung sa Malasaga, yung tayo naman sa Pinagbuhatan, nasa 50 years. Sa nakaraang 3 taon, mahigit 3,000 pamilya Pasigueño ang natulungan natin para mapasa kanila ang lupa na kinatatayuan ng mga bahay po nila. Ang nanguna po dyan sa Sangguniang Panlungsod ay si Kiko Ruscha. Hindi po ako isang tao lang, may hangganan ng kaya kong gawin, may limitasyon. Kahit anong sipag natin, kailangan natin ng mga katuwa. Kailangan natin ng mga kasama na hindi porket mabait lang, hindi porket pogi lang, pero ang pinaka-importante, mga tao na kasama natin, kapareho natin ang prinsipyo, yun ang pinaka-importante. At naniniwala sa direksyon ng ating lokal na pamahalaan. Nakapareho natin na gusto ng maayos na pamamahala, na tapat na pamamahala, na talagang totoong tutulong para tumaas ang antas ng serbisyo at mga programa ng ating lokal na pamahalaan. Mga kaibigan, sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo liliko-liko pa, mas lalong hindi tayo u-turn. Sa lungsod ng Pasig, dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat, Barangay Santa Rosa, at sa mga nasilang bagong katipunan. God bless Pasig City. Maraming salamat.